Magandang araw mga kaibigan. Meron po akong kwento na pinamagatang When Mr. Snob Falls in Love. Pero bago ang lahat, please like and subscribe, and for more update, please click the button. Oh, bakit nakatambakol yung pagmumukha mo, Alex? Natatawang po na ni Tanoy sa kanya. Alam ko na. Nasermonan ka na naman ng mahadera mong nanay, no? Pwede ba muna ako ng ilang araw dito, pare? Humalakhak si Tanoy. Naglayas ka sa inyo, ano? Pucha, pare. Hindi ka tatagal dito sa bahay namin. Kita mo naman. Malaki lang ng kaunti sa dugos ninyo ang bahay namin. Bagaman, pabiro ay nagsasabi ng totoo si Tanoy. Mahirap lamang ang pamilyang pinagmulan nito. Karpintero ang tatay nito at tumatanggap naman ng labada ang nanay nito para lang maitustos ang 5 anak. Panganay si Tanoy at kagaya rin niya itong mahilig sa musika. Kaya nga nabuo ang kanilang banda dahil determinado si Tanoy na sumikat. Pulos mga kaibigan nito ang bumubuo ng kanilang banda. Ito ang vocalist at si Alex naman ang keyboardist. Okay lang, walang ganang sabi niya. At saka naupo sa kahoy na sopa. Nagkalat sa lapag ang mga dyaryo. Naghahanap nga ako ng mapapasukang part-time job ngayon, sabi nitong nakangiti. Nagmamadaling sinamsam nito ang mga dyaryo at basta na lamang iyong itinambak sa nag-iisang silid na ang pinakapinto ay kortinang kupas. Bakit ka naman naghahanap? Tinatanong pa ba yun? Kapos kami ngayon. Matagal na nakabakanti si Itay. Ayaw pa nga sana namin payagang magtrabaho dahil kagagaling lang sa sakit. Bihira naman tayo magkaroon ng gig. Mabuti pang mag-sideline muna ako. Tutal, malapit-lapit na rin naman ang summer vacation. Mabalik ako. Ilang araw ka naman dito sa amin. Bahala na. Nababagot na sagot niya. Sabay galang ng mga mata sa paligid. Pucha, pare. Nahiya talaga ako sa iyo. Dito sa amin, hindi uso ang masasarap na ulam. Baka galisin ang bituka mo sa tuyo at sardinas. Okay lang, Tanoy. Bakit naman dito mo naisipang magmukmok? Hindi ba may kapatid kang mayaman na nasa Subic? Para maiba. Beside, kapag nalaman ni Ermat na nasa Subic ako, tiyak na pagsasabihan niyan si Kuya Erwin. And worse, mag-iimbento yun ng kwento para lang makuha niya ang simpatsya ng kapatid ko. Ganon? Ganon katindi ang Ermat mo. Ano itong nanlalaki pati butas ng ilong? Kung sa bagay, huwag kang magagalit. Nasa mukha nga ng Ermat mo ang aristokrata. Tumawa siya ng mapakla. Ano na naman ba ang pinagtatalunan nyo? As usual, pinipilit pa rin ako mag-ship ng course. Ninanag ako ng husto araw-araw. Walang pinipiling oras. Sandali! Ano itong mabilis na tumalikod at pagbalik ay may dala ng baso na may lamang tubig? Tubig na lang muna, pare. Hindi uso ang soft drink sa amin. Pero kung talagang gusto mo, magpapabili ako sa labasan. Wag na, paring Tanoy. 1 year na lang at gagraduate na tayo sa Fine Arts. Sayang naman kung magsisip ka pa ng course. At saka, bakit ba pinipilit ka niyang pinakukuha ng law? Muling napinta ang mapaklang ngisi sa mga labi niya. Nainggit lang yun sa mga amiga niyang mga anak ay mga law. At ngayon ay mga politiko na. Malaking bentahe raw yung tapos na ng law. Dahil mas gusto ng botante ay yung mga may alam sa batas. Napangiwi ito. Ibig mong sabihin, gusto ng mama mo na magluka. Hindi para maging practical sa lawyer, kundi para maging stepping stone mo lang sa pagpasok sa politika. You said it right, pare. Ininom niya ang tubig mula sa inabot nitong baso.
Napansin niya na agad na ang lasa ng tubig. Nahulaan niya ang tubig poso iyon. Gayunpaman, hindi nagpahalata si Alex na muntik na niyang maibuga ang laman ng bibig. Ayaw niyang makaka-offense hanggang maaari sa kaibigan niya. Ngunit may palagay siyang mamaya lang ay kukulo niya ang tayan niya. Sa kanilang mansyon, distilled water ang iniinom ng lahat, maski ng mga katulong. Pero hindi niya kailangan magmaselan ngayon. Kailangan niyang magtiis upang ipamukha sa kanyang ina na kaya niyang mabuhay at tumayo sa sarili niyang mga paa. Magagawa niyang makatapos ng pag-aaral nang walang tulong ng mga magulang. Alam niyang kontra ang kanyang ama sa nais mangyari ng kanyang ina. At nang iwan nga niya ang dalawa, ay patuloy pa rin ang mga ito sa pagtatalo. Malalim ang pinawalan niyang buntong hininga. Naalala niya kung paano maliitin ng mama niya ang kanyang kakayahan. Ano nang mapapala mo sa kursong iyon, Alex? Barya-barya lang ang darating sa'yo. Gayong kung abogasya ang kukunin mong kurso, nakatitiyak ka na ng magandang kinabukasan mo, pati na rin ng magiging pamilya mo. At yung banda-banda niya yan, wala kang mahihita dyan. Nakita mo na? Sumikat ba kayo? Kung noon mo pa sana sinunod ako, ilang taon na lang ay bubunuin mo sa lo. Umasim ang mukha niya nang maalala ng sinabi ng kanyang ina. Hindi niya matagalan ang sobrang panghimusok nito sa kanyang buhay. At ang pinakamatindi sa lahat, pati girlfriend niya ay sinadyang kumprontahin nito. Ininterrogate nito ng husto si Senny. Nang malaman nitong working student lang si Senny at magsasaka lang ang kanyang ama, ay agad na pinagbawalan nitong wag na muna makipagkita sa kanya hanggat hindi pa sila nakakatapos ng pag-aaral. May tatagal ba naman sa talas ng dila ng kanyang mama? Talagang inintimidate niya ang mama niya, si Senny. Kaya naman nang harapin niya ang girlfriend niya, ay sa kanya nito ibinunton ang ngit-ngit. Noon din ay nakipag-breed sa kanya si Senny. Doon na tuluyang napatid ang PC niya. Hinarap niya ang ina at nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo na humantong sa paglalayas nito sa kanya. Iyon naman talaga ang plano niya, ang umalis na sa kanila. Noon pa man ay nais niyang mag-solo. Tutal, sanay na rin naman siyang mag-dormitoryo. Napilitan nga lang siyang umuwi sa kanila mula nang umalis sa poder ng magulang niya si Erwin. Ngayon na lang na-trigger ang hangarin niyang maging independent. Huwag kang magkadaing-daing sa amin na nahirapan kang mabuhay. Ikaw na lumaki sa kasaganahan at karangyaan ay makakayang magbanat ng boto. Hindi mo kakayanin, Alex, sabi ng kanyang ina. Nangalit ang bagang niya at patuloy na pag-reply sa pamasasakit na salita ng ina. Alam ko naman na kayang malakas ang loob mong lumayas ay dahil inakala mo tutulungan ka ni Erwin. Nagkakamali ka, Alex. Ngayon din ay pagsasabihan ko ang kuya mo. Pati na rin si Boknoy na wag ka nilang tulungan. Talagang hindi ako lalapit sa kanila, mama. Puno ng determinadong sabi niya. Kaya ko mabuhay mag-isa. Nang uuyam ang ngiti nito. Siya nga, tingnan natin. Porke matigas na ang buto mo, kaya pinagmamalakanan mo na ako, Alex. Tingnan ko lang kung saan ka dadali ng katigasan ng iyong ulo. Oh, natahimik ka na. Boses ni Tanoy ang nagpabalik kay Alex sa kasalukuyan. Naipilig niya ang ulo upang mapalis ang masamang naiisip. Pasensya na pare, kung makikigulo pa ako rito sa inyo. Pero wag kang mag-alala. Tutulog naman ako sa lahat ng gastos. Besides, hindi naman ako magtatagal. Medyo tetansyahin ko muna ang resources ko. Nagtatanong ang mga mata nito. Baka kasi tutuhanin ni mama ang pagpapakancel ng iyong credit cards. Yun ngang monthly allowance ko ay hindi ko na inaasahan. Tiyak na mapuputol na rin iyon. Sa ngayon, kailangan kong kalkulahin ang expenses ko hanggang sa makakatapos ako. Hingan mo na lang ng tulong ang iyong brother mo. Suggestion nito. Marahil inaalala nito ang panganay niyang kapatid.
Umiling si Alex. Di hindi ko na rin mapagmamalakayan ang mama ko. Lalaitid pa ako nun. Ayokong isampal niya sa mukha ko ang ideyang nang dahil kay Kuya Erwin, kaya ako nakasurvive. Kung sa bagay, prinsipyo nga naman ang usapin ng inyong problema. Hindi ako matitis ng half brother ko, pero hindi ako lalapit sa kanya, Tanoy. Hindi naman ako inutil. At least, masarap sa pakiramdam na nakatapos ako sa sarili kong pagsisikap. Napangiti ito. Tama pare. Kaya nga ako, kahit pagtitinda ng fishball, papasukin ko. Makaipon lang ako ng pang-allowance sa susunod na semester. Kahit na ba scholar ako at walang binabayarang tuition fee, yung mga project na lang ay malaking bagay na sa kanya, sa kanyang kahirapan. Nasaan nga pala sila? Tukoy niya sa mga kapamilya nito. Si tatay, lingguhan ang uwi. Malayo kasi ang kanyang nakuha niyang kontrata. Si nanay, mamaya pa yung kahapon. Kasabay na niyang uuwi yung dalawa kong kapatid. Napangiti siya. 5 magkakapatid na pawang lalaki sina Tanoy. Ang kwento sa kanya nito, sa paghabol daw ng nanay na magkaanak ng babae kaya sila naging 5. O paano? Sabay na tayong papasok bukas. Syempre, napangiting ayon niya. Dinala mo ba yung wheels mo? Saan mo ipinarada? Masakip ang kalsada rito sa amin. Umiling si Alex. Iniiwan ko na. Pati yung mga iyon, baka isumbat sa akin ni mama. Beside, dagdag pa sa budget ko ang gasolina na yon. Malakas din kasi sa gasolina ko mo ng sports car. Talagang pangangatawan mo na ang magiging simple boy, ha? Nagkibit lamang siya ng mga balikat. Teka, maiba ko. Nagkasundo na ba kayo ni Senny? Alam ni Tani ang nangyaring konfrontasyon sa pagitan ng girlfriend niya at ng mama niya. Nangyari iyon na magkaroon ng party sa mansion nila dahil kaarawan ng kapatid niyang si Buknoy. Napabugtong hininga siya. Break na kami. Siya nga, galit na galit pa rin sa akin. Yung ngit-ngit sa mama ko, sa akin ibinunton. Hindi ko naman siya masisisi. Knowing my mother, talagang matalim ang dila nun. Natawa nito. Hindi ka naman binigyan ng chance ni Senny. Well, I guess, hindi gaano kalalim ang naramdaman niya sa akin dahil hindi niya ako kayang ipaglaban. Hindi siya dapat magpasindak sa ermat ko. Ikaw, in love ka nga ba sa kanya? She's special, Tanoy. Siguro, yung pagiging responsible person niya ang naka-attract sa akin. Matalino siya. In fact, na-maintindihan niya ang kanyang scholarship. Hindi pa nga ba talaga bumibigay sa'yo? I respect her, Tanoy. Putya pare, virgin pa. Sayang. Pumalatak ito. Ba, suyun mo ng husto. Tiyak na lalambot din ang puso na yun. Ayokong pilitin siya kung talagang ayaw niya sa akin. Tama na. Yung 2 beses ko siyang pinilit kausapin. Napabuntong hininga siya ng malala ang pangyayaring iyon. Kung sa bagay, wag mo na ngang problemahin yun. Ba, kapos hard trip ka naman yata. Pihadong mag-uunahan pa nga mga girls na magpapansin sa'yo ngayon wala na kayo ni Senny. Napabuga siya ng hangin. Ayoko na muna. What? Napakalakas ng tinig nito. Tangatanggi sa biyaya ng Diyos? Putya pare. Wala lang magkakaroon ng ganyang muka at katawan. Baka nagkalat na ang mga lahi ko. Natawa siya. Napatingin siya sa kaibigan. May itsura naman si Tanoy. Kaso, mataba lang ng kaunti kay Palito ang katawan nito. Isa pa, mas masarap ang school life kapag walang syota tayo. Ako nga, ilang beses nang nababasted pero sige pa rin na sa panliligaw. Pare, noon, pwede.
Eh ngayon, madami ng babes. Pero hindi na ngayon. Wala na akong wheels. Wala na rin akong budget sa date. Eh problema ba yun? Di wag ka nang kumuha ng babaeng gagastusan. Kung ako sa'yo, pagtripan mo si Tina. Tina? Eksaheradong bulalas niya. Pakiramdam niya'y nagtindigan yata ang mga balahibo sa buong katawan niya nang banggitin nito ang pangalan na yon. May iba ka pa bang kilalang Tina, pare? Tina Santa Maria, the one and only Maria na hindi naman mukhang santa. Napangiwi siya. Sa lahat ng mga babaeng hantarang magpapakwit sa kanya, si Tina lang ang maituturing na tutoryo sa lahat. Ito rin ang may guts na magpadala sa kanya ng love letters na may kasamang rosas at special delivery kapag may klase siya. Kaya nga nangyayari, inuulan siya ng katsaw at iyon ang labis na ikinaiiritan niya. Imagine, ginagamitan niya si Tina na impluwensya para lang makakuha ng atensyon niya. O ano? Maperang babaeng iyon. Hindi na problema ang gasto sa date. Tiyak na sasagutin nun pati pamasahe mo. Umiling-iling siya. Sumasama ang timpla ng katawan ko kapag naririnig ko ang pangalan ng babaeng iyon, Tanoy. Wala namang masama kung patulan mo, pare. Tingin ko, thrilling na makasama yon. Marami ring tricks na nalalaman ang sang iyon. Tiyak na hindi ka mabobor. At alam mo ba, tingin ko sa Tina na yon, hindi masisindak ng airmat mo. Wala naman akong balak na gawin siyang girlfriend. Kaya tigilan mo na yung panunulsul mo. Shhh! Cute naman si Tina ah. Napapikit siya ngunit tila naman nananadya ang pagkakataon. Lumitaw sa himanasyon niya ang katawang anyo ng isang babae. Babaeng palaging naka-ponytail dahil ang alam niya ay may pagkakinki ang buhok nito at may braces ang upper and lower teeth nito. Kapag nasa campus ito, dahil pa nito ang politikong palaging may nakabuntot na bodyguard. Ang mga yan ay barkada ni Tina. Ngunit mistulang mga alalay handang sumunod kahit anong iutos nito. Nalaman niya from a very reliable source na ang mga alipores nito ay may tinatanggap na allowance mula kay Tina. Kaya naman pala kapit ko ang mga ito sa dalaga. Kahit nga siguro sabihin nito sa mga alalay, tumalon sa bangin ay talagang tatalon. Ganon ang iniisip niya sa mga alipores ni Tina. Dahil ang mga ito ang nagsisilbing messenger kapag may regalo at bulaklak itong ipinadadala sa kanya. Talagang kumukulo ang dugo niya kay Tina. Masyadong malaki ang bilib nito sa sarili. Ipinamamalita pa nitong sa lahat ay gagawin nito para lang makuha siya. The nerve. Ngit-ngit niya. Hindi niya type ang babaeng daig pa ang mga lalaki kung makapangligaw. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niya itong tinanggihan sa imbitasyon nitong manood sila ng sine. At kapag nagkaroon sila ng concert sa campus, gayon na lang ang pagkainis niya dahil okupado nito ang mga alipores nito sa buong front row seat. Mukhang isinama pa yata ni Tina pati ang malalayong kamag-anak nito. Ganon kayaman at kayabang ang dalaga. Palibasay, nag-iisang itong anak at typical na spoiled brat. Sa pagkakaalam niya, dating mahirap ang mga magulang nito. Ngunit dahil masisipag at masisikap, napalago ng mga ito ang Tina seat delicacies. At ngayon halos sa buong Pilipinas ay may mga branches na siya. Pamuso rin ang mga pangalang iyon maging sa buong universidad. Paano? Just for the sake of fun. Pagbigyan mo ng isang yon pare. Patuloy na udyok sa kanya ni Tanoy. Kung type mo, di ikaw na lang ang pumarma. Napakamot ito sa batok. Hindi yata kami bagay ni Tina. Mukhang palaban ang isang yon. Takot akong mander. Siyempre, kung mag-girlfriend din lang ako, gusto ko yung ako yung superior. Yung pwede ko siyang manduhan kahit ano pang ipagawa ko sa kanya. At least, ikaw,
Kaya mong palpalin ang mga babaeng iyon. In fact, mas bagay kayo. Mas click ang personality nyo. Tinawanan lang niya ang sinasabi ni Tanoy. Hello mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating part 1 na kung saan ay naghahanap ng matutuluyan si Alex. At lagi pinag-uusapan si Tina.